Yo, good evening. Welcome back sa JTC. Sorry ngayon lang ulit ako nakapag-record. Busy lang sa work. Bali, yung last topic natin is array method, yung filter. Ngayon, ang topic ko naman is synchronous at saka asynchronous. Um, ito. Kasi meron tayong term na tinatawag na main thread at saka single-threaded na line, ganon. Itong file natin na index.js, pag niran mo yan sa Node.js, tatakbo siya sa main thread ng JavaScript. Tama ba? Basta yan, main thread. Tatakbo yan. Hindi ko maintindihan ito ng maayos eh. Ayun, disclaimer lang, no? Hindi ako ganun ka-expert. Kumbaga kita ko nalilito pa rin kung ano to. Pero ayun. So yan, yung index.js magra-run yan sa main thread. Tapos, lahat ng code mo tatakbo yan ng single-threaded. Pero depende yun kung nag-set ka ng asynchronous or synchronous lang. So, ano ba yung synchronous na? Yung synchronous, tumatakbo siya line by line o single-threaded nga. For example, eto no. Gawa tayo rito ng number 1, synchronous. Copy ko na to. Gawa tayo dito ng console.log and gawa tayo una function cons call me. Yan, call me number 2. Yan, function yan ha. Kaya mali to. Gawin ko lang siya single kasi console log lang naman. Yan, number 2. Yan, the rest console.log number 1 kasi ito is number 3. Tapos dito ko tatawagin yung function na number 2. Yan, tignan nyo yung mangyayari. Ganito yung itsura ng synchronous. Tatakbo siya ng line by line. Node index.js enter. Yan, kung mapansin mo, nauna si number 1, si number 2, at saka si number 3. Ganyan ang synchronous. Hintayin nyo muna matapos yung nasa taas niya. Pag natapos na, tsaka palang tatakbo yung pangalawa. Pag natapos na, tatakbo na yung pangatlo. Ngayon, paano naman yung asynchronous? Ang asynchronous naman is yung sinasabing non-blocking. Kasi diba yung synchronous, magwa-wait muna, no? So, ang tawag naman sa kanya is blocking. Etong asynchronous, hindi. Non-blocking siya. So, ulitin lang din natin yung nangyari. Tawagin ko siguro dito yung number 2. Hindi, gawa lang bago. Gawa tayo ng function dito, like huwag na, console lang, console.log. Gawin natin tong ano para may consistency. Name 1, tawagin ko siya name 1 na. Ito name 2. Yan, ang unang asynchronous natin is timer based na synchronous. Yan. Set timeout. Maglalagay ka ng particular na delay. For example, 1 seconds delay. Yan. Kasi ito si name 3. Comment ko muna to para makita natin na maayos yung asynchronous. Para nabubulol ako eh. Control L, arrow up key, enter. Yan. Ganyan yung asynchronous na way gamit ng timer base. Hindi niya binablock yung nasa baba niya. For example, ito. Diba dapat ang expected natin yan kung synchronous siya. Under mo na to si name 1 which is tama naman. Tapos etong set timer o set timeout, dapat mag-antay muna tayo ng 1 seconds. Pag natapos siyang umandar, dapat ito na yung sunod, yung number 3. Pero kung mapansin nyo, hindi. Nauna si number 1, tapos sumunod kagad si number 3. While si number 2, si name 2, naging huli kasi nga may timer siya. Pero hindi yun yung ina-expect natin na mangyari, diba? I mean, dapat line by line. Pero again, naka-asynchronous tayo, so ganyan siya. Non-blocking. So, kung meron ka mang function sa ilalim, or any logic, aandar yan. Kumbaga, hindi niya iba-block ni set timeout. Hayaan niya maka-execute pa rin nasa baba niya. So, yan. Ito yung non-blocking na isa. Meron namang isang non-blocking pa yung
or yung tinatawag na promise based na asynchronous. Promise based, ayan, non-blocking pa rin to ha, non-blocking, ganyanin ko na lang, excuse me. So tingnan natin, gagamit tayo ng fetch. Nakakuha lang ako ng link ng gagamitin. Ito, oops, wala ako nang nilagyan. Ayan, kasi ito yung fetch, ginagamit natin to para tumawag ng isang API. Ngayon yung bilis ng response ng API, nakadepende yung kung gaano kabilis i-fetch yung isang API. So again, si fetch, isa siyang pantawag ng API, tsaka promise based siya. Lagi niyang kinukuha is naka-promise. Etong .then, ito yung humahandle ng promise, kung resolve na ba o reject, ganon. And actually siya yung nag-handle ng resolve or ng response. Hindi ko lang kung tama yung pagkakapaliwanag ko, pero ganon siya. And lagyan natin to kasi function to res, meaning yung response. Ito response, kunin natin yung response.json, and tapos gagawin natin siyang chaining kasi pwede mo i-chain yan ng .then ulit. Ayan, tapos gagawa tayo rito ng empty na function, i-console log lang natin, sabihin lang natin yung data is fetch. Ayan, so tingnan natin kung eto bang name tree mabablock ni fetch ni promise base, or si name tree mabablock ba ni timer base. Tingnan natin, no? Arrow up key, enter. Yan, kung mapansin mo, naunang tumakbo ulit si 1, name 1, tama naman kasi talaga yan. Si number 3 or name 3 nasa ilalim ni fetch tsaka ni set timeout, pero siya pa rin yung nauna. Yan, nakita niyo yung behavior ni asynchronous, non-blocking, diba? So etong dalawang to, yung timer base at saka yung asynchronous na promise base, may sarili silang space sa thread. Kumbaga hindi nila pinapakialaman yung iba, or hindi sila nakakasagabal sa ibang logic function. Binibigay pa rin nila, nakakapag-execute pa rin yung iba. Ayan, so sila eto naman nag-execute to based to sa, matatapos lang execution nila or pag na-meet nila yung condition na nakaset. For example, ito yung condition niya is after 1 seconds, tapos magtatawag na siya ng ganito, ng console log. Ito naman si fetch, ang condition niya is after netong pagka-fetch niya netong API, sasaluin ng response or ng .then, sorry. Tapos dito may .then ulit, pag ito gumana na, pagka nakuha niya na yung JSON, isusunod niya yung execution ng .then na console log naman. So yan, non-blocking silang ang asynchronous. Sorry, nabubulol ako. So recap lang natin, no, hindi maayos yung pagkakapaliwanag ko. Bali si synchronous, tumatakbo siya as single line o single threaded na line by line. Mauuna muna to, blocking to. Ito, si number 1, ibablock niya muna yung nasa baba. Pag natapos tong execution, tsaka niya palang pagaganahin susunod palang gagana tong number 2. Again, block na naman si number 3. Pag natapos to, si number 2, tsaka palang aandar yung number 3. Sa asynchronous naman hindi. Kung sino yung nasa ilalim niya, tapos yung dineclare mo dito is asynchronous, for example, timer base or promise base, yung nasa baba, makaka-execute. Kasi nga, again, may sarili silang space sa thread. So, ayun yung basic example ng synchronous at saka asynchronous na behavior. So, yun, hopefully may naintindihan kayo at nagpaliwanag ko siya ng maayos.